ang kanilang tanggapin, sila'y masaya. Marunong silang magpasalamat sa Diyos. Amen. Ang masamang espiritu ay nakikinig din yan ng salita ng Diyos. Hindi lang kayo. Marami dyan. Nariyan sa labas. Ang tao ay nilikha ng Diyos para parangalan ng Diyos. Kaya sa mga kabataan narito na hindi pa alam kung paano parangalan ng Diyos, tuturuan kayo ng Diyos. Ang mga anak na marunong gumalang sa magulang ay karangalan ng mga magulang nila. Taga-alis ng lungkot. Taga-dagdag ng lakas. Ang mga anak na marunong makinig sa payo ng mga magulang. At ang mga anak na masuwain, matitigas ang ulo. Yan ang mga anak na pumapatay sa mga magulang nila. Walang pumalakpak. Alin kayo doon sa dalawang nabanggit? Kayo ba yung mga anak na nagdadagdag ng kalakasan ng magulang nyo? O kayo yung anak na pumapatay sa mga magulang nyo? Sige, kayo rin nasasagot dyan. Ha? Ang lingkod, namatay ang magulang ng napakaaga, pero wala siya doong kasalanan. Nangyari yun sapagkat sa isang malaking kadahilanan na kailangang maturuan ng lingkod na ito na matutong tumayo sa kanyang dalawang paa. Matutong tumanggap ng hamon ng buhay. Iyon ay para sa inyong lahat. Kaya, huwag ninyong sayangin ang oras na ito na ang kausap ninyo ay ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, ang nais lamang ay maligtas kayong lahat. At makasama sa paraiso. Amen. Kaya kung may mga magulang na narito ngayon, ay busy-busy ang isip, hindi pa rin makalaya sa problema, ang lahat ng yan ay alam ng Diyos. Amen. Ang nais lamang ng Diyos, magtiwala kayong lubos. Sapagkat ang taong marunong magtiwala sa Diyos ay sinasamahan ng Diyos. At kapag ang Diyos ang kasama ninyo, ano ang ipag-aalala ninyo? O ngiti. Ang taong dalang Diyos ay nakangiti. At ang taong buhay ay mananatiling buhay para sa Diyos. Simple lang. Kausapin mo sarili mo. Totoo ba, naririnig ko. Ang Espiritu ng Diyos ay kausap namin ngayon. Amen. Tatanungin kayo ngayon ng Espiritu ng Diyos. Nakakaramdam ba kayo ng kagalakan ngayon? Amen. Kung kayo nakakaramdam ng kagalakan, nakatitiyak kayo na ang Diyos nga kasama nyo. Sapagkat ang kagalakan ay bunga ng pag-ibig.
pag-ibig. At ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa tao. Kaya ang lahat ng may kagalakan ay umiibig. Yan ang unang-unang kadahilanan. Bakit nagkaroon ng tinig? Para may parinig sa inyo ng Diyos. Na mahal kayo ng Diyos. Hindi ba't yung mga may asawa at mga may karelasyon, unang-unang hinahanap ay, mahal mo ba ako? Sige nga, kung mahal mo ako, tell me. Di ko marinig pakiulit, pero ang daming beses ang inulit. Bakit inuulit-ulit sapagkat masarap pakinggan ang salitang, I love you. Amen! Amen! At ang tinig na ito, ngayon, ay nagsasabi sa inyong lahat, anak, mahal kita. Mahal na mahal. At yan ang kadahilanan kung bakit si Jesus ay napako sa krus. Sapagkat nais ng Diyos na mabalik ang tao sa piling niya. Kaya nang magkaroon ng tinig, ang babae nagulat. Panginoon, ikaw nga ba yan? Ang tinig nga ba ay sa iyo? Paano ako maniniwala? Mismo nga lingkod, hindi pa naman niya naririnig before ang tinig. Nang marinig ng babae ang tinig na ito, na lumalabas sa bibig niya, ang sabi ng babae, Panginoon, alam mo at nararamdaman mo ang laman ng puso ko. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Ang nais ko lamang ay assurance ko na ikaw nga ang gumagamit sa akin. Yes! Hindi ba't ang tao kailangan ng assurance? Nalag talaga sila ng isang tao? Ano yung assurance na yun? Ha? Ano yung katibayan? Yung gawa? Amen! Amen! At hindi naging madali sa lingkod na ang tinig ay tanggapin agad niya. Sapagkat ang babae gusto rin pumunta sa langit. Amen! Bata pa ang babaeng ito na lingkod ng Diyos, nagmimiti na siyang makapasok sa langit. Okay? Sino sa inyo, ng mga bata ngayon, ang kinakausap ang Diyos at sinasabi, Panginoong Hesus, gusto kong pumunta dyan sa langit. Pagdating ng panahon, gusto kong dyan pumunta kasama ka. Ang babaeng ito noong siya'y bata pa, kinakausap niya si Jesus at isinisigaw niya kapag pumupunta siya sa bundok nila, sa probinsya, Panginoong Hesus, gusto kong pumunta dyan sa langit. Amen! Amen! Hindi niya alam, kinakausap na siya ng Diyos noon pa man. Yes! Kanina, bago pumunta rito o habang nasa daan sila sa sasakyan, napatingin sa itaas ang lingkod. Natuwa siya na makita niya yung ulap. Yung ulap, na kapag tinignan mo, di ba ang layo? Iisipin mo yun yung langit. Pero kanina, natuwa yung lingkod, nakita niya yung ulap na kaangat, na para bang nandun lang siya. Nakasabit lang siya ng taas.
pwede mo siyang abutin. Kung may sasakyan ka, papunta doon. Ula pa lang yan, masaya ng lingkod. Paano kaya kung langit pa yan? Yan ang buong katotohanan kung bakit ang babaeng ito ay nagmiti. Nagmiti na makapaglingkod sa Diyos, sapagkat napakaraming kaganapan sa buhay niya, mula ng pagkabata niya hanggang siya ay maging nanay nga. Napakaraming kaganapan sa buhay niya na tanging ang Diyos ang makapagsasabi na talagang matatag siya. Amen. Kayo na ang bunga. Bunga ng isang litiin ng babaeng ito na madala nga ang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya mga anak, makinig ha. Kayo ay narito hindi para manood ng isang paanyaya na walang kabuluhan. Kayo ay narito para makinig ng paanyayang pangmatagalan. Ito ang oras na hindi kayo magsasayang. Ito ang oras na kung saan ay punong-puno ng buhay. Amen. May mga batang narito na may dala-dala sila, espiritu ng wala sa sarili. Kapag wala ka sa sarili, kausap mo yan. Halimbawa, ikaw ang nanay, sabihin mo sa anak mo, bili ka nga ng bawang, pag-uwi niya, dala niya sibuyas. Hello po. Espiritu ng wala sa sarili. Kapag wala sa sarili ang anak ninyo, anong aasahan niyo dyan kapag lumaki yan? Wala sa sarili. O ay di kapag lalaki, paglaki niyan, babae. Palakpakan ng Diyos. Amen. Kasi nakita niya ang ganda ng babaeng kapitbahay. Ang sexy. Sapagkat wala sa sarili yung anak mo, lalaki yan ha. Inagustuhan niya magdamit pang babae. Diba? So, ang akala niya, okay lang din niya sa kanya. Kasi ang ganda noong pagkakasuot ng babae. So, habang lumalaki siya, yun ha, gusto na niya talaga yung damit ng pambabae. Ha? Wala siya sa sarili eh. Kung ikaw nanay, alam mo yan, ang anak mo ay medyo nawawala na sa sarili, iayos mo. Iayos mo agad. Para hindi sumakit ang ulo mo.